Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasya, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Hinggil sa issue ng suportahan ng kabataan ang environmental protections at DepEd Basic Education's Development Plan 2030 at matatag program o matatag agenda. Hinikayat ni DILG Secretary Abalos ang mga kabataan mula SK, yung Sangguniang Kabataan at yung sector na protektahan ang kapaligiran. Inaproba naman ni PBBM o President Marcos ang programa ni DepEd Secretary Sara Duterte na Basic Education Development 2030 at matatag agenda. So ito yung ating tinungayang topic sa linggong ito na kung saan ay para sa environmental protections na hikayat ni ating DILG Secretary o ng ating pamahalaan sa mga kabataan kung saan nagkaroon sila ng parang seminar sa Baguio na kung saan ay hinikayat niya yung kabataan na protektahan at suportahan ng pamahalaan in environmental protection. At saka itong programa ni Secretary Sara Duterte, BP Sara, ay inaproba naman ng ating Pangulo. So ngayon ang mga kabataan ay malaki ang maiaambag sa ating pamahalaan sa environmental protection and conservation. Sa unity nito na isagawa ito at suportahan. Ang mga kabataan ay makatutulong sa tree planting and reforestation, advocations, at stricter enforcement of environmental laws and implementations of the 4R, reuse, refuse, reuse, reduce, and recycle. So ito yung so yung ating mga kabataan, so sa ating pamahalaan, malaki yung kanilang may tutulong o may ambag sa programang ito ng ating pamahalaan na environmental protection. Sila ay makatulong para sa ating pangalaga ng kalikasan. Yan. Nabanggit natin na pagtatanim, usually yan yung ginagawa ng ating mga from high school na natuto sila na tumulong, makapagtanim, reforestation at iba't iba pa na magagawa nila upang maprotektahan natin yung ating kalikasan. Magdadala ng advocacy ng ito ay ang mga kabataan at makikolaborate sa ating pamahalaan, sapagkat hindi ito magagawa ng pamahalaan lamang sa itong ating environments na ginagawa ng ating pamahalaan. Hindi isol alone na magagawa lamang ng pamahalaan. Kinakailangan nito ng effort ng mga kabataan at sa susunod na henerasyon din, na kung saan sila ay then in conservation and protection o pangalaga ng ating kalikasan. So nahuhubog sila para alagaan yung kalikasan. Maging mabuti silang yung kanilang pamumuhay in conserving the planet. So sa hakbangin na ito ay may isa sa katuparan ng Sustainable Development Goal ng United Nations. So ito yung ginagawa ng pamahalaan na environmental protection, supporting sustainable goal ng ating pamahalaan. Particular yung climate change actions, yan. Tsaka iba't ibang mga doon sa sustainable growth, kinakailangan na nakapag-combat ng climate change para ma-attain yung sustainable growth. Dahil kung saan tayo ngayon ay mayroon na nga tayo hinahanap na climate change. So kinakailangan adaptable tayo dyan. So ang pagpapaira ng kalinisan at pagtatanim nga ng mga gulay at prutas ay isagawa ng mga kabataan with LGUs and national government. So yan, hikayat din ng ating DILG na yung mga kabataan, magtanim ng prutas, yan, at yung pagpapaira ng kalinisan sa kanilang mga community or
from their home, na may malinis sila, at makatulong sila sa kalinisan ng kanilang kapaligiran. Kaya magtanim sila ng prutas kung mayroon silang bakura, tumulong sila doon sa pagpapaunlad. So ang human rights promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang pantao. At isyong ito ng ating tinunghayan ay ating mariing sinusuklahan at hinihikayat ang mga kabataan na suportahan ang ating pamahalaan sa environmental protections at suportahan ang ating DepEd sa mga programa nito mula sa Basic Development Plan 2020 at Tatagpo. So itong ating human rights promotion ay nakikisimpatiya sa ating DALG pamahalaan at tayo nagsasabuhos din sa ating mga kabataan na suportahan itong programa ito ng pamahalaan, yung environment protection at syempre yung sa DepEd. Suportahan niya ng ating mga kabataan. Walang nilang salungatin pa itong nais ng ating kagalang-galang na Secretary Duterte, Sara Duterte, na mapaayos yung ating edukasyon doon sa Matatag program at saka yung development program, yung basic development plan na 2030 ng ating education. So maganda yung programa na yan para masaayos yung learning ng ating mga estudyante. So ang ating kapaligiran ay dapat lamang natin pangalagaan upang makapamuhay tayo ng mabuti, kung kaya't ang mga kabataan ay dapat na makisa sa pagsuporta ng programang ito ng pamahalaan. Ang hakbangin nito ay maging kapakinabangan maging kapakinabangan ninyo at mga darating pang mga henerasyon. Yan. At lamang na sumuporta yung ating mga kabataan diyan sa pagprotekta ng ating kapaligiran. Sapagkat kayo rin yung pangunahin ng mga makikinabang diyan sa inyong henerasyon kapag kayo yung henerasyon ito at yung mga susunod pang mga henerasyon. Para mayroon kayong kumbaga may dadatnan pa na nagmula rin sa inyo na kayo ay natutot na hubog para sa pangangalaga ng ating kalikasan. Kasi mahirap. Halimbawa nga, hindi nag-iikaw sa tayo. Halimbawa, meron tayong climate change. Pagdating sa kinabukasan, tumataas pa lalo. So, mas kayo yung higit na maapekto sa kinabukasan kung kayo ay hindi kikilos sa ngayon. So, kayo makikilos sa ngayon para yung kinabukasan, darating nyo, mas na-preserve natin. Na-maintain natin yung ating global yung biyaya ng Diyos sa atin, sa ating kapaligiran, na ito ay kapakinabangan. Yung at least mapababa at matanggal yung global warming na ating kinaharap. So sa ngayon, hindi makararanas ng sobrang sauna yung mundo, particular yung mga bansa ng mga apektado kagaya ng kagaya ng bansang Pilipinas, na apektado ito doon sa global warming. At siyempre yung mga dulot ng mga at lalong-lalo na yung nananadya niyan na talagang pasaway sa polusyon at pagkakalat ng mga ganyang mga bagay. So hindi sila masinop ng pamumuhay. Nakakapekto doon sa kalikasan, nakakapekto sa kapwa-tao. So yung global warming at climate change sa panahon ngayon ay mataas ang epekto sa ating mundo at mga bansang naapektuhan ng lubos ng maling pamumuhay ng mga tao. Ang kabilat kanan at sakuna ay grabeng nagpapahirap sa mundo, partikular sa ating bansa. Sa Pilipinas na nagdudulot ng kahirapan at mabagal at mahirap na pamumuhay sa perwisyo na dulot ito. At yung perwisyo na dinudulot ng global warming ngayon, kagaya may tagtutuyot, merong El Nino, malalakas na sakuna. So yung dulot ng global warming, masyadong perwisyo sa tao, so nagdudulot ng kahirapan, nagdudulot siya, mahirap na pag-unlad, mabagal na pag-unlad dahil nga sa kapag ka bumagyo, masisira yung kalikas, yung kabihasnan mo, magpapalit ka ulit. So bumabagal yung pag-unlad. Tayo ka ng tayo ulit, magigiba, magtatayo. So na yung ating ekonomiya instead na nagtutuloy-tuloy, bumabagal. Saka nagdudulot ng kahirapan doon sa iba. So kaya dapat ay yan ay malutas yung problema natin sa global at malaking ambag ng kabataan kung sila ay matututo sa mahusay na pamumuhay at makatulong sila na maiaambag nila kung paano
ma-resolve yung climate change, kaya yung sinabi natin, yung reforestation, tree planting, yan, at iba't iba ninyong mga hakbangin, yung pagiging masinop sa pang-araw-araw na bumuhay. Yan. At maliban sa kabataan, ay syempre yung ating lamayan, lahat ng mga tao, ay mamuhay na maayos, hindi yung nakapag-aambag kayo ng mga magdudulot ng global warming. Ano ba yung nagdudulot ng global warming? Carbon dioxide. So kung yung mga tao ay hindi mahusay sa pamumuhay, magdudulot ng carbon dioxide. Ano ba yung nagdudulot ng carbon dioxide? Pangunahin yung mga malalaking negosyo, populisyon. So yung polusyon, sumisira ng ozone yun. So kapag ozone yun yung nagdudulot ng global warming, umiinit yung mundo kasi nga mataas yung penetration ng araw sa mundo. So kung naiinitan yung mundo, hindi na siya nasasala ng ozone, so iinit yung mundo, magkakaroon, lalakas yung mga sakuna, kagaya ng yung low pressure area, so lalakas yun, kaya lalong may bagyo. At iba din pandulot niyan, natutunaw nga yung sinasabi nga sa North Pole. So kapag natunaw yung magkakaroon ng imbalance, tataas yung mga tubig, mga ganon, bumababa, tumataas yung level ng tubig. Merong halos mabubura na sa mapa yung iba o sila ay natatakpan na ng tubig. Sa Pilipinas nangyayari na yan, tumataas na yung tubig, yung iba nalubog na ng mga bayan sa. So yan yung problema sa global warming. So marami. So kaya dapat ay maging mahusay tayo sa pamumuhay para maiwasan natin at magdulot ng sobrang carbon dioxide. Yung simpleng basura ng global warming yun. Kasi yung nag-evaporate yung evaporation nun, hindi lang delikado doon sa tao yun, sa kalusugan mo. Yung evaporation nagdudulot ng global warming kasi nasisira ng ano yun, lalo na kung marami. Halimbawa yung garbage field, yung ating mga basura sa ating mga tahanan, kapag yan ay naka-expose yan, nagdudulot din na yung dulot noon, masama sa tao, masama rin sa nagdudulot carbon dioxide. So nakaambag doon sa polusyon. Masama yung ganun. Kaya dapat maging masino kung paano yung garbage management. Pati ano ba yung lalo na yung mga lokal na pamahalaan, yung ating pamahalaan nga ay environmental protection, pangunahin na nilang yung garbage management dapat mahusay yan. Para yan ay hindi lang makalinisan doon sa ating pangkaraniwan na kalinisan na hindi tayo magkasakit, makaapekto sa pamumuhay kung hindi maayos management. Magmumula siyempre doon sa tao, and then yung management ng gobyerno kung paano yan i-manage. So, yun. Ilan na sa mga bagay yan na at syempre kalinisan na dapat natin gawin. So yan yung mga bagay na ang global warming. So kung burara ka dyan, babalik yun. Babalik kapag ka bumaha, ayun, problema malaki. Diba? So dahil sa pagbumagyo. So malaking ambag ang mga kabataan kung makakaisa sa natulungan at suportahan ang pamahalaan sa environmental campaign nito at the same time, nakatutulong kayo sa United Nations o buong mundo to combat climate change. So, yung mga kabataan, siyempre, kung magkakaisa kayo, malaking kayo ay sa inyong kapasidad. Yan, mapagtatanim, kalinisan, yan, kayo ay nagsasagawa ng cleaning program, yung mga bagay na yan, kung paano makatutulong. Para, lalo yung mga iso, yan, lalo sa syudad, sa cities, yan, yung mga estero na yan, so, makiisa doon sa ganong klase ng mga yung naglilinis ng mga ganyan. Kasi at sa pang-araw na pamumuhay ay hindi dapat nadudumihan yun kasi doon tuloy yun eh. So aside from tuloy sa dagat, doon din sa mga syempre mabaho yun. Pangalawa, contaminated yung water doon. So yun ang mahirap doon. Kaya hindi maganda yan nabibig kapag pumunta sa nasira ng karagatan yun. So yung mga isda maapektuhan. So, ang mga kabataan din ay suportahan ng programa ng ating DepEd, Department of Education, mula kay Bibi Sara Duterte na mabubuti nitong perspektiba sa ating edukasyon na naayon din sa Sustainable Development Goal ng United Nations. So, ang ating katitiran ay suportahan ito with these students para maging mahusay ang ating edukasyon sa BEDP 2030 at matatag program. So, yung mga kabataan, suportahan nila yung Basic Education Development ng 2030 at saka yung matatag program ng ating pamahalaan. So, bali parang ang pagkakaunawa ko doon sa matatag,
K to 10 na yun, magbaback to hanggang 4th year na uli. Parang yung 2 years na ina-add, hindi na mandatory yata yun. Or after 10 years, after 4th year, pwede ka na gumraduate yata ulit yun. Or yung another 2 years na nadagdag, pwedeng ituloy mo siguro yun. Pero yun ang pagkakaunawa ko. Pero, di ba dati ginawa nilang K to 12? So ngayon K10 na ngayon. So yun ang pagkakaunawa, parang graduate ka na. Mga 4th year ka na ulit. Yun nadagdag ewan ko paano ang gagawin mo sa local. Pero sa tingin ko napakahusay ng matatag program na yan. Kagaya halimbawa, ang matatag agenda comprises 4 critical components, making the curriculum relevant, taking steps to accelerate the delivery of basic education, facilities, and services. So, bibigyan nila yung mahusay na facilities and services sa edukasyon. Good care of learners by promoting learner well-being, inclusive education, and positive learning environment. Diba? So, napakaganda. And giving support to teachers to be able to teach. Yun ang isa pa sa mahusay doon. Yung pangalaga din sa ating mga ka-teacheran na sa matatag program para makapagturo ng maayos yung mga teacher. May mga dapat na pangangailangan ng mga teacher para makapagturo sila ng maayos. Siyempre, si BP Sara, hindi man siya nasa edukasyon, yung kanyang parent, teacher. So, alam niya yung nararanasan ng nanay niya bilang isang teacher at bilang isang good advisor din niya in education, di ba? Sa yun, kaya mahusay na magagampanan ng ating BP Secretary yung nararamdaman ng teacher ng mga estudyante kasi alam ng magulang niya yon para malaman yung mga bagay na yun. So, siyempre, hindi lang yun. Siyempre, aside from her parents, siyempre, kaya niyong kumuha ng iba't iba mga pag-aaral at mga advisor para alamin yung problema ng edukasyon at pagbabago na dapat yun. Siyempre, may consultation naman yan. Hindi basta sa kanya o isang advisor niya lang yan. Programa na maaaring mabuo niya, i-consult niya rin yan para mabuo itong matatag program na to tsaka basic development. So, sa tingin natin napakahusay niya. Suportahan natin. Suportahan ng mga kabataan yan basically kapag sila yung makikinabang. So, naway magabay ng ating DepEd sa environmental protection initiated by DALG ang mga kabataan to support this effort of environment. Yung ding ating DepEd, yung ating mga kabataan, kanilang gabayan din dun sa environment. Hikayatin nila for the environmental protection, yung mga kabataan. So, ginagawa naman ng ating mga ng DepEd yan noon pa. So, ipagpatuloy at pagtibayuhin pa sa programa ng ating DLG at patuloy na programa ng ating DLG yung DepEd, supportan yung DLG at saka yung mga kabataan doon sa environmental protection. So, yun naman basically yung ating mga student from high school even natuturuan na nila ng environmental conservation. Yan. In college sila lalo na, di ba? Para makatulong sila in conserving the planet. So, we hope ang programa ng DepEd epektibo sa pagpapahusay ng kaalaman at paghubog ng kaisipan at ugali ng ating mga kabataan. So, naway magabayan din ang DepEd ng ating Bandala Santa Maria at maisakutuparan nito ang lahat nitong isama din ng DepEd ang spiritual learning and faith sa mga kabataan para maging makadiyos sila. So, ang panalangin mula sa flag ceremony at mga classes ay malaking bagay. Mga pagkakaroon at pagpapatuloy ng time for catechism meeting, mga ganon, mga class. So, maaaring na subject na maaaring mabanggit itong spiritual ay gawin. So, ano man subject po pwedeng ipasok yung halimbawa, ritual or faith ay gawin ng ating DepEd. Para at least nahuhubog sila in spirituality. Halimbawa, kahit iba't iba yung religion, meron namang interfaith. I-introduce din yan doon para doon sa mga estudyante. Siyempre, halimbawa, sa isang school, mayroong Muslim, mayroong Katoliko, mayroong iba-iba. So, ngayon, meron time for that. Diba? So, yun. At, naging makadiyos yung ating mga estudyante. Pilaki nila, pagpalit nila doon sa sila na, yung professional na manunungkulan, na pamala, magtatrabaho.
naka-Diyos sila, di ba? So yun, at sana ay maging mahusay ito at suportahan ng ating estudyante itong ating kinuha yung topic na ito. So muli, ang kaliwanagan ng Banal na Santa Maria ay magliwanag sa buong Pilipinas, sa buong mundo, partikular doon sa ating pamahalaan, at siyempre sa mga mga Pilipino. Yung pamahalaan, mamamahala ng matuwid, mabuting pamamahala, patas ng hustisya, ang karapatan ng tao. Yung mamamayan naman sumunod doon sa pamahalaan at suportahan yung karapatan ng tao, mabuting pamamahala, patas ng hustisya. Sa gayon, kung susunod at magpapatupad ng mga ay makapamumuhay tayo ng maunlad at magkakaroon tayo ng kapayapaan. Yan. Sa lahat ay syempre lubos na isabuhay yung mabuting balita upang sa gayon ay lubos tayo magkaroon ng kaligtasang spiritual mula dito sa mabuto na naaayon din siyempre sa ating mabuting balita o nais ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng respeto at sumunod sa pamahalaan bilang ating tagapamahala. Yan. So, yung magandang hapon sa tayo mamuhay at kung gusto ng Diyos at yang tayo sumunod sa pamahalaan. So, yun magandang hapon sa inyo lahat at sana ay nakapagsabawas naman ng Human Rights Promotion sa linggong ito, hinggil dito sa issue ito ng environmental protection at program natin. So, magandang hapon sa inyo lahat at muli sana tayo patuloy na gabay ng ating banal na Panginoon Diyos ng pagpapala at protection sa ating lahat. Magandang hapon sa inyo.